Okay, so another lesson for grade 8 mathematics, simplifying rational algebraic expression. Okay, so pag sinabi nating rational algebraic expression, ibig sabihin lang yan, fraction that contains variable or may mga letters. So kagaya na itong mga example natin. Okay? So kapag nagsisimplify tayo ng rational algebraic expression, ang ginagawa lang natin ay pina-factor natin ang numerator at denominator tapos mag-cancellation law lang tayo, i-cancel natin yung common sa numerator at denominator. So make sure lang na yung ika-cancel natin kailangan ay yung mga operation ay multiplication lang. So or in short, naka-parenthesis dapat bago tayo mag-cancel. Kasi yung iba ang common mistake dito kapag nagsisimplify, yung nagka-cancel kahit na walang parenthesis. So example, ito yung common mistake. Wag niyong gagawin ito. Halimbawa, meron tayong x plus 5 over 2x. So ginagawa nito yung nung iba, pina-cancel yung x tsaka yung x sa denominator. Tapos ang nagiging sagot na nila ay 5 over x. Wag niyong gagawin yan. Pwede lang mag-cancel kapag wala itong plus. Okay? So kapag may plus or minus dyan sa gitna, bawal na bawal i-cancel yan. Ang pwede lang i-cancel, halimbawa, meron tayong 2 times x plus 2 and then yung denominator natin, x plus 2. So ayan, pwede yung i-cancel itong dalawang x plus 2 kasi may parenthesis. Ibig sabihin nun, multiplication. Okay? So sagutan natin itong mga examples natin. Meron tayong 10 examples. Magsimula tayo sa mga basic lang muna. So number 1, we have negative 36x squared over 42x. So ang gagawin natin, ipa-factor natin at magsimula tayo dito sa number muna. Itong 36 tsaka 42, ano ang kanilang greatest common factor? Saan pwedeng i-divide ang 36 at 42? Pinakamalaking number na pwedeng i-divide yan. So, i-factor natin. So, yung negative sign, kopyahin lang natin. So, i-factor natin, ang 36 and 42, ang GCF niyan ay 6. Both divisible by 6. So, itong 36, isulat natin yung 36 as 6 times 6. And then, yung 42 naman, that is equal to 6 times 7. Okay? So, we have 6 times 7. And then, itong x squared, pwede yung isulat as x times x. Okay? And then, we have x here. So, ngayon, i-apply na natin yung cancellation law. Cancelin lang natin yung common sa numerator at denominator. So, parehas tayong may 6. So, cancel out natin itong 6. And then, merong parehas tigisang x sa numerator at denominator. So, i-cancel natin ito. Then, isulat na lang natin lahat ng natira. So, may negative sign dito. And then, sa numerator, meron tayong 6 tsaka x. So, we have 6x. And then sa denominator natin, 7 na lang yung natira. So ito na yung final answer natin, negative 6x over 7. Okay? So another example. So we have 32n squared divided by 24n cubed. So 32 and 24, ano ang GCF niyan? Saan pwedeng i-divide ang 32 at 24? Pinakamalaking number, pwede sa 8. Okay? 32 tsaka 24, pwede parehas sa 8. So, i-factor natin yung 32 na merong 8, that is 8 times 4. Okay? So, 32, that is 8 times 4. And then, itong n squared, isulat natin as n times n. And then, 24, that is equal to 8 times 3. So, 8 times 3. And then, n cubed, that is tatlong n. So, n times n times n. And then, apply lang natin yung cancellation law. So, cancel natin itong 8. Cancel natin. Parehas silang may tig dalawang n. So, cancel natin yan. So, isulat yung mga natira. Sa numerator, 4 na lang. And then, sa denominator, we have 3 tsaka n. So, therefore, over 3n. So, ito na yung final answer natin. Okay, so, next example. So, we have number 3, 15a minus 3 over 24. So, yan. So, ito kailangan na natin ditong mag-factor ng common monomial dito sa numerator. 15a minus 3. Meron na kasi siyang sign sa numerator. So, common monomial lang gawin natin dito. 15a tsaka 3
So may common dito sa 15 tsaka 3, pwede natin i-factor out yung 3. Okay? So factor out natin yung 3, lagyan ng parenthesis, 15 divided by 3 or 15a divided by 3. So we have 5a. Okay? Minus 3 divided by 3. So 1 na lang yan. Ibig sabihin, pag minultiply natin ito, pag minultiply natin itong 3 dito sa 5a minus 1, babalik siya dito. Okay? So next, yung denominator naman, 24. So yung 24 may factor siya ng 3. So itong 24 pwede natin isulat as 3 times 8. Okay? So para makancel natin itong 3. So cancel out itong 3, ang natira, pwede nang tanggalin yung parenthesis pag wala namang nakamultiply na number sa 5a minus 1. So kopyahin na lang natin 5a minus 1 over 8. So ito na yung final answer natin. Okay, so another example. So number 4, 45 over 10a minus 10. So i-factor muna natin yung binomial. 10a minus 10. So may common siya. May common na parehas may 10. So i-factor out lang natin yung 10. Okay? Factor out yung 10, ilabas lang natin. So we have 10 times. So may natira ditong a minus, pinactor out na natin yung 10. So may matitira diyang 1, identity element ng multiplication. And then yung 45, i-factor natin. So may common yung 45 tsaka yung 10, di ba? So isulat muna natin dito 45. Tsaka natin i-factor yung 10 at 25. Ano ba ang GCF ng 10 at 25? Parehas siyang pwedeng i-divide sa 5. So yung 45, gagawin natin 5 times 9. And then yung denominator natin, yung 10, pwede yung gawin 5 times 2. And then just copy a minus 1. Tapos, i-cancel out na natin yung common, parehas silang may 5. So final answer is 9 over 2 and then times a minus 1. So ito na yung final answer natin. Okay, number 5. 5 minus y over y minus 5. Kapag ganitong nagkabaligtad, pwedeng irekta na natin ito, ang sagot dyan, basta nagkabaligtad, tapos subtraction, 5 minus y over y minus 5, automatic ang sagot dito ay negative 1. Okay? So, paano naging negative 1? So, shortcut, gawin yun agad negative 1, basta nagkabaligtad, tapos subtraction. Pero kapag positive naman, halimbawa 5 plus y over y plus 5, pwedeng baligtarin lang yon, automatic yun ay 1. Pero tandaan, kapag negative, tas baligtad yung isa, negative 1 yung sagot dyan. So, paano naging negative 1 yan? So, ito yung kompletong solution. Ang gagawin natin, baligtarin lang natin itong, unahin natin yung variable, yung letter. So, copyin lang natin itong y minus 5 sa denominator, tapos itong 5 minus y, baligtarin natin. So, magiging siyang negative y, itong 5 positive yan, so positive 5. Tapos, itong negative, dahil negative itong y, i-factor out natin yung negative 1. Or yung negative sign na lang ang nilalabas natin, wag lang isulat yung 1. So, we have negative, so itong y, magiging positive na siya, and then itong positive 5, magiging negative 5. So, kapag dinistribute natin yan, negative times y, that is negative y, tapos negative of negative 5, that is positive 5. So, kopyahin yung denominator, y minus 5. So, ngayon, parehas na silang y minus 5. So, pwede na natin i-cancel. Ang matitira na lang ay yung negative sign. So, syempre, kapag negative sign, lalagyan natin ng 1 yon. So, final answer is negative 1. Okay? Or shortcut nga, basta nagkabaligtad, i-cancel nyo na, pero huwag kakalimutan, negative 1 yung sagot doon. Kapag nag-cancel ng baligtad na may minus sign sa gitna. Okay? So, another example, number 6. X minus 4 over 3x squared minus 12x. So, parehas binomial. So, i-factor lang natin. Okay na yung numerator, x minus 4, prime na yan. Itong denominator, i-factor natin. So, ano ang common sa 3x squared and 12x? Parehas silang merong 3x. I-factor out natin yung 3x. Okay? So, just copy the numerator, x minus 4. And then, sa denominator, pwedeng i-factor out itong 3x. Pag finactor out itong 3x, ito ay x squared, may matitira pang x. Okay? 3x times x, that is 3x squared.
and then minus, kapag nilabas natin itong 3x, divide lang natin ito. 12x divided by 3x, that is equal to 4. So kapag dinistribute, babalik siya dito. And then, ano yung common natin? Parehas may x minus 4. So cancel out natin yung x minus 4. So therefore, the final answer, kapag walang natira sa numerator, ibig sabihin nun, lalagyan natin ng 1 over the denominator, 3x. So ito na yung final answer, 1 over 3x. So next, we have number 7, b squared minus 7b minus 30 over b squared minus 5b minus 24. So meron tayong dalawang quadratic trinomial. So ang gagawin natin dito, mag-factor lang tayo using trial and error. Okay, so medyo madali namang i-factor ito kasi yung coefficient ng first term natin parehas walang coefficient, ibig sabihin nun 1 lang. So madali nang i-factor, tingin lang tayo dito sa constant natin, so negative 30. Isip tayo ng factors of negative 30 such that the sum is negative 7. Negative 7 dapat yung sum niya. Okay, so ang factor niyan, so pwede na natin isulat. Factors nitong first term, b squared, so we have b and b. Tapos factor of negative 30 such that the sum is negative 7. So ibig sabihin niya, isang positive tsaka isang negative. Ano ang mga factors ng 30? 30 and 1, so hindi yun magiging negative 7. So, sulat natin dito, 30 and 1, we have 15 and 2, we have 10 and 3. Okay, so yan yung tatlong factors ng 30. Alin dyan, isang positive, isang negative, magiging negative 7 dapat. So ito yun. Dapat negative 10 and then positive 3. Kapag minultiply ay negative 30, kapag inadd, 3 minus 10 equals negative 7. So therefore, we have b plus 3 and then b minus 10. So yung technique dito kapag ganyan trinomial, automatic or madalas, syempre yung kaya nga tayo nagpo-factoring para may makancel. So malamang sa denominator, magkakaroon tayo ng b plus 3 or b minus 10. Tingnan natin itong last part, ano natin, yung constant, b squared minus 5b minus 24. So lagyan na natin parehas ng b. So malamang meron niyang positive 3 para may makancel. Kasi imposibleng magkaroon ng negative 10 kasi 24 itong constant natin dito sa denominator. So malamang may positive 3 yan, factor ng negative 3, ng negative 24. So malamang positive 3 yung isa. Yung isa, para maging negative 24, edi negative 8. Okay, so multiply natin. 3 times negative 8, that is negative 24. I-add naman natin, positive 3 minus 8. Ayun, eksakto. Negative 5b. Okay? So tandaan, kaya tayo nagpa-factor ng numerator at denominator para may makancel. So kaya kapag meron na kayo dun sa numerator, isipin nyo agad sa denominator, meron niyang kaparehas. So ito na ngayon, parehas silang may b plus 3. So final answer, pwede nang wag ilagay yung parenthesis kasi wala namang nakamultiply na. So we have b minus 10 over b minus 8. So wag na wag niyong kakancelin itong dalawang b dito kasi may minus sign tayo sa gitna. Okay? Okay, number 8. X squared plus 3x minus 4 over x squared minus x minus 20. So isipin natin kung ano yung mas madaling i-factor, yung numerator ba o denominator. So mas madaling i-factor yung numerator kasi maliit itong, dito tayo titingin, negative 4 lang, madaling i-factor. Itong isa, negative 20, medyo maraming factor pa to. Okay, so i-factor natin ang numerator natin, quadratic trinomial. So ibig sabihin, so factor na natin ang product of binomial yan. So x squared yung first term, so therefore parehas x ito. And then, yung negative 4, factor ng negative 4 such that the sum is positive 3. So malamang yun ay 4, 1. Dalawang pair lang naman ito. 4, 1 tsaka 2, 2. So 4, 1 yung gagamitin natin para maging positive 3. Kailangan positive 4 and then negative 1. Pag minultiply, 4 times negative 1 is negative 4. And then we have 4. Pag inad naman, 4 plus negative 1, that is positive 3. Okay, sakto. So kaya inuna natin itong numerator, malamang sa denominator, merong magkaparehas dito. Okay? So, x trinomial ulit, x squared minus x minus 20. So yung
Factors niyan, x squared ito. So therefore, parehas x. And then factors of negative 20 such that the sum is negative 1. So malamang meron niyang 4. Okay? So malamang may positive 4 yan. So ano yung kapartner ng positive 4 para maging negative 20? That is negative 5. Pag minultiply, 4 times negative 5 is negative 20. Kapag inad, 4 plus negative 5, that is negative 1. Sakto dito. So ngayon, cancel na natin yung common, pareha silang may x plus 4. So ito na yung final answer natin. We have x minus 1 over x minus 5. Okay? Then next, number 9. So we have b squared minus c squared over b cubed minus c cubed. So ito, difference of 2 squares, ang denominator naman, difference of 2 cube. So dahil wala namang coefficient, so parang i-apply lang natin yung may eksaktong formula na tayo dyan kasi walang coefficient. Okay? So ang difference of 2 squares, so that is b plus c, b minus c. Okay? And then ano ang formula natin para sa b cube minus c cube? Ang formula natin dyan, ang first factor, takpan lang natin yung parehas cube. So we have b minus c. Yung second factor natin, nakadepende dito, square the first term, b squared, plus the product of the first and second. So we have bc plus the square of the second term, c. So we have c squared. So ngayon, cancel natin yung common, parehas silang merong b minus c. So final answer na ito, so just copy b plus c over sa denominator b squared plus bc plus c squared. So ito na yung final answer natin. Then, last example, we have 2x squared minus 13x minus 7 all over x squared minus 13x plus 42. Kapag ganito na yung isa may coefficient, yung x squared, yung isa wala, ang uunahin natin itong mas madali, yung denominator, kasi walang coefficient. Ito, 1 lang. So, i-factor muna natin yung denominator natin. So, factor niyan, product of binomial, factors of x squared, x and x. I-factor natin itong positive 42 such that the sum is negative 13. So, yung factors ng 42 na ang sum ay negative 13. So, parehas negative yan. Negative 42, 7 times 6. Okay, so we have negative 7, negative 6. Pag minultiply, positive 42. Kapag inad, negative 7 plus negative 6, negative 13. Okay, sakto. Kaya natin inuna yung denominator para makita na agad natin yung factor nitong numerator natin. Kahit malamang meron siyang kaparehas dito. May x minus 7 yan or x minus 6. Imposible na yung x minus 6 kasi yung dulo natin dito is negative 7. So malamang meron niyang x minus 7. So kung x minus 7 yung isa, ano ang factor nitong isa? We have 2x squared. First term natin 2x squared. So factor niyan x tsaka 2x. And then negative 1, ang partner nitong negative 1, negative 7 na yung isa. So ang partner siyempre positive 1. So pag minultiply negative 7 times positive 1, negative 7. Kunin naman natin yung sum ng product nitong inner tsaka yung outer. So para ma-verify lang natin na negative 13. Itong inner, that is negative 7 times 2, negative 14x. Yung outer, x times positive 1, we have positive 1x or simply x. Pag inad natin, negative 14x plus 1x, that is negative 13x. Eksakto. Okay? So tama yung factor natin. So eksakto siya by trial and error. Kaya madali kapag uunahin natin itong yung walang coefficient ito. Para doon tayo babase, malamang kasi meron siyang kaparehas dito sa denominator. So, i-cancel na natin yung parehas nila, x minus 7. So, final answer, we have 2x plus 1 over x minus 6. So, ang tanong, paano naman kapag pinactor natin parehas, tapos yung factors natin walang magkaparehas? So, ibig sabihin, tandaan kaya tayo nagpa-factor para may makancel. Kaya kung pinactor natin tapos wala namang na-cancel, edi hindi na siya, ibig sabihin hindi na masisimplify yung given natin kapag pinactor tapos walang na-cancel. So pwedeng, ano na yun, naka-simplest form na yun kapag ganon. Pero pwede pa rin nating i-factor. So yung factored form, same lang siya dun sa hindi naka-factor.
kasi wala namang na-cancel. Okay? So that's all. So I hope nakatulong ang video na to para sa mga grade 8 students natin. Kita-kita tayo sa next video, multiplying rational algebraic expression. Bye-bye!